Hi guys, for today's video, gagawa naman tayo ng maha blanca. May specialty. So ayan, naglagay ako ng 2 cup of sugar. Any sugar will do. Kahit wash or white or brown, okay lang. Then naglagay ako ng 2 cups. 2 cups equivalent yan ng 400 ml na gata. Yung purong gata. Then mix ko lang. Then, after mo ma-dissolve yung sugar, susunod naman natin yung evap. So, yung evap, isang lata ng evap. Sinaling ko lang po sa baso. 50 ml yata yan. Basta isang cup. Then, sinunod ko po yung sweet corn. Nakadrain na po yan. Tinanggal ko yung sabaw niya. So, ayan. Mix lang natin ang i-mix hanggang sa maghalo-halo na yung mga ingredients at kumalat yung lasa ng mais, gata, gatas at asukal. And after natin mahalo, check natin kung medyo okay na siya. Lagyan natin yung condense. Isang lata rin siya ng condense. Then mix ulit. Ganyan kasi yung ginagawa ko guys, mini-mix ko na siya sa isang bowl bago ko siya lutuin. Kasi pag sinalang ko siya agad, maninikit siya agad kapag inisa-isa mo yung ingredients habang nakabukas yung kalan. Masyado siyang maiinitan. Tapos hindi maganda yung texture niya. So mini-mix ko na talaga siya bago ko po siya isalang. Then lastly, I put cheese para medyo maalat-alat siya. Maalat-alat na matamis. And yung cheese nagdadagdag texture din siya. Medyo papatigas din siya sa maha blanca. Bali, binukod ko pala yung cornstarch kasi hindi siya pwede ihalo agad hanggat di pa siya naluluto. So, 2 grams of cornstarch, then 1.5 cup of water. Yan ang mixture ng pampalapot. Alright, isa lang na natin siya sa kawali. Mahinang apoy lang siya guys Tapos dito, kailangan matyaga ka kasi hindi siya pwedeng malakas ang apoy kasi maninikit siya sa kawali. So, mahinang apoy lang. Then, ilagay na natin yung cornstarch. Then, haluin na natin siya. Haluin lang ng haluin hanggang sa lumapot. So, medyo matagal siya guys, kaya nakakangalay siya. So, dapat mahaba talaga yung pasensya mo pag gumawa ka ng maha blanca. So, kung gusto mo talaga ma-achieve yung medyo malambot na matigas na texture niya, hindi mo siya pwedeng iwan. Halo-halo lang talaga. Kasi lalapot yan. Tapos, ayan na siya. Mga estimate time ko is 30 minutes. Depende sa apoy. Pero, mahina lang kasi talaga yung apoy dapat. So, mga estimate ko lang yung 30 minutes bago siya maging ganyan. Bago siya lumapot ng bonggang-bongga. So, yun. Yan, lipat lang natin siya sa food pan. Kapag okay na siya, cool down lang natin. Pwede na siyang kainin or pwede rin palamigin. So, yun. Enjoy guys. Sarap niyan.